Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, kasabay ng buwan ng mga puso, on the road to forever na ang nasa higit 600 couples na lumahok sa malakihang kasalang bayan na idinao sa Dasmariñas City, Cavite. Marami raw sa kanilang hinintay ang pagkakataong ito lalo't magastos ang magpakasal sa simbahan. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Raymond Dadpaas. Isang malakihang kasalang bayan na tinawag na Journey to Forever ang idinao sa Dasmariñas City Arena sa Cavite. 643 na paris ang nagpalista ngunit 636 lang ang dumating. Karamihan ng dahilan na mga kinasal ay kahirapan ng buhay kaya't hindi sila nagpakasal sa simbahan, hukom o sa mga local officials. Isa sa nakaagaw ng pansin ay ang mag-asawang Orolostre Gamba Guray at Ana Rose Nazario Catle ng Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City. Si Mang Oro ay 78 taong gulang o 78 years old habang ang kanyang misis na si Ana Rose ay 35 years old. May dalawa silang anak na edad 14 at 7. Wala umanong problema sa edad sa ngalan ng pag-ibig. Habang ang mag-asawang sina Rosalina Abdullah at Mokka Abdullah ng Barangay Santa Lucia ay 33 taon na silang nagsasama at nagdesisyon din silang sumama sa kasalang bayan. Dahil ang kanilang kasal sa ilalim ng Muslim rights ay hindi na irehistro sa local civil registrar. Problema ng kanilang mga anak na kung maghanap ng trabaho o mag-abroad kapag hinahanapan ng marriage contract ng mga magulang ay walang maipakita kaya minabuti nilang magpakasal muli ngayon kahit na meron na silang 12 apo. Nagsilbing ninong at ninang ng mga ikinasal sina Senador Francis Tol Tolentino at Mayor Gianni Barsaga at iba pang local officials ng Dasmariñas City. Lahat ng mga ikinasal ay tumanggap ng regalo mula sa pamahalaang lungsod ng Dasmariñas at mula kay Senator Tol Tolentino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, napabilang ang Pearl of the Orient at capital city ng Pilipinas, ang Maynila, sa 5 most romantic destinations sa buong Asia ng isang leading travel platform. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Nakasama ang Maynila sa listahan ng digital travel platform na Agoda bilang isa sa 5 most romantic destinations sa Asia para sa mga mag-asawang magdiriwang ng Valentine's Day. Inilarawan ng Agoda ang Maynila bilang may warm and welcoming atmosphere at makikita ang sunsets o paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang Maynila na may mainit at maaliwalas na kapaligiran ay nagbibigay sa mag-asawa ng cozy escape bukod sa mayamang kasaysayan at may kultural na lugar. Kasamang magandang paglubog ng araw na lumilika ng isang perpektong setting para sa namumulaklak na pag-ibig. Samantala ang Kuala Lumpur naman, ang capital ng Malaysia, ang nangunguna sa listahan na may skyline na nag-aalok ng stunning backdrop para sa romantic evenings. Pumangalawa ang Tokyo sa Japan, pangatlo ang Maynila sa Pilipinas, pang-apat ang Bangkok, Thailand, at pang-5 ang Pattaya sa Thailand. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naitala naman ng Pilipinas ang pinakamataas nitong renewable energy capacity noong taong 2024. Ayon sa Department of Energy o DOE, patunay ito sa epektibong mga patakaran ng pamahalaan at sa dedikasyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang energy independence ng bansa. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Naabot ng Pilipinas ang pinakamataas nitong naitalang kapasidad sa renewable energy noong 2024 na umabot sa 794.34 megawatts. Ayon sa Department of Energy o DOE, sa isang pahayag, sinabi ng DOE na nalampasan ang naitalang kapasidad noong nakaraang taon ang pinagsamang 759.82 megawatts na na-install mula 2021 hanggang 2023. Ayon kay Energy Secretary Rafael Rotilla, ang mabilis na pag-angat ng renewable energy capacity ay patunay sa epektibong mga patakaran ng pamahalaan at sa dedikasyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang energy independence ng bansa. Dagdag pa ng DOE, malaki ang naging papel ng investor-friendly policies ng gobyerno sa pag-akit ng pribadong sektor upang pabilisin ang paglipat ng bansa sa malinis at napapanatiling enerhiya. Bukod dito, ang net metering program ay nakapag-ambag ng 141 megawatts mula 2015 hanggang 2024, habang ang mga sariling gamit na renewable energy project mula 2009 hanggang 2024 ay nadagdagan pa ng 252 megawatts. Bukod sa patuloy na pagpapalawak ng renewable energy capacity, nangako ang DOE na tututukan ang mga pangunahing transmission line projects upang matiyak na maipasok ang bagong supply ng renewable energy sa grid. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sura sa karagatan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang nilagdaang kasunduan kasabay ng ginanap na World Government Summit na dinaluhan ng mga leader sa iba't ibang bansa. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Magsasanib puwersa ang Pilipinas at United Arab Emirates para sa pagbabawas ng mga basurang plastik sa karagatan sa dinaluhang World Government Summit. Sa ilalim ito ng nilagdaang Memorandum of Understanding on Reducing Plastic Waste Leakage ng dalawang bansa na personal na sinaksihan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ipinagpapasalamat ng First Lady ang naturang partnership at umaasang mababawasan ng 50% ang mga basurang plastik sa karagatan sa taong 2030. Layo ng nasabing summit na pagsamasamahin ng mga gobyerno, international organizations, thought leaders at private sector leaders mula sa iba't ibang bansa para pag-usayan ang international cooperation at tukuyin ng innovative solutions para sa hinaharap. Maliban dito, layunin din nitong magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon at mga pamahalaan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinida naman ng pambansang pulisya ang pagdami ng kanilang mga babaeng kapulisan na nakaupo sa mga mahalaga at mataas na posisyon. Ayon sa PNP, patunay lamang ito ng maayos na gender equality at pag-unlad ng law enforcement sa bansa. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Maraming babae na pulis ang nakaupo sa mahalagang posisyon sa Philippine National Police o PNP. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbila sa pagmamalaking umiiral ng maayos ang gender equality sa PNP at unti-unti nang nababali ang mga traditional expectations sa hanay. Ayon kay Marbila, batay sa kanilang datos ay 20% ng PNP sa buong bansa ay babae at nasa 151 sa kanila ang may hawak sa mga matataas na command at operational positions. Isa na rito si Police Brigadier General Jean Fajardo na siyang kauna-unahang babaeng PNP spokesperson at ngayon ay kauna-unahan na ring babaeng regional director. Babae rin ang namumuno sa PNP Health Services, sa Women and Children Protection Center, Internal Affairs Services at PNP Academy Commandant of Cadets. 2 babae rin ang Chiefs of Police sa Makati at Mandaluyong. Gayon din ang mga namumuno sa PNP Aurora, Guimaras, Antique, Siquijor at Southern Leyte. Ayon sa General, isa itong malaking patunay na hindi lamang bahagi lang ng PNP ang mga babae, kundi sila na rin ang isa sa mga nangunguna sa pag-unlad at paghubog ng kinabukasan ng law enforcement sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balak ng ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Basa Tutoring Program sa 5 pang rehiyon sa bansa ngayong taon. Ito raw ay upang maisakatuparan ang layunin ng pamahalaan na mapataas ang kalidad ng edukasyon at matulungan ang mga kabataan na hirap sa pagbabasa. Narito ang report ni Dustin Bayog. Palalawigin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Basa Tutoring Program sa 5 pang rehiyon sa bansa dahil sa tagumpay nitong makatulong sa mga kabataan, magulang at mga college students. Ayon sa DSWD, ilulunsad ang tutoring program sa Ilocos Region, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Mimaropa at Caraga. Target ng ahensya na mabenepisyo ng nasa 19,000 na benepisyaryo. Kabilang dito ang higit 16,000 elementary learners at parents na may kahirapan sa pagbabasa at higit 2,000 college students na magsisilbing tutor o ang youth development workers. Sa kabuuan, inaasahan na nasa 138,000 na individual ang matutulungan ng nasabing programa sa buong bansa ngayong taon. Kabilang dito ang pagbibigay ng cash for work para sa mga college students na silang tumatayong tutor sa mga mag-aaral at mga magulang. Samantala, ang naturang programa naman ay magsisimula sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kinilala naman ang tinaguriang Philippine flag carrier na Philippine Airlines o PAL bilang best travel brand sa bansa at pumangalawa naman sa Southeast Asia ng isang ad magazine. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Binigyang pagkilala ang tinaguriang flag carrier of the Philippines, ang Philippine Airlines bilang best travel brand sa bansa ng isang ad magazine na Campaign Asia. Yan ay matapos makuha ang pinakamataas na score na 63.15% na annual index kumpara sa iba pang local travel brand companies. Ayon sa nasabing ad magazine, bukod sa isa sa mga longest operating airlines sa Asia, naging tanyag na rin na maging go-to airline ng mga Pinoy. Gayon din mula sa mga positibong komento na nakukuha mula sa mga turista para makuha naman ang ikalawang pwesto na sumunod sa Vietnam Airlines bilang best travel brand sa Southeast Asia. Habang naungusan din ng palang iba pang outperforming airlines mula sa ibang bansa, tulad ng Thai Airways, Thai Air Asia, Malaysia Airlines at Singapore Airlines. Samantala, ayon kay PAL Vice President for Marketing Alvin Miranda, patuloy ang PAL na maghahanap ng paraan upang mas mapagandang kanilang operasyon at mas mapalawak pa ang kanilang reach particular sa kanilang international flights. Naglalabas taon-taon ang nasabing ad magazine ng listahan ng best travel brands sa Southeast Asia at maging sa Pilipinas para suriin ang iba't ibang industriya gaya ng automotive, electronics, finance at travel. Gayun din ang brand awareness ng mga consumer, dalas ng pagkonsumo at kalidad ng serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Ininspeksyonan ng FIFA ang mga venue para sa Futsal Women's World Cup 2025 na gaganapin sa Pilipinas mula November 21 hanggang December 7. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Nagsimula na ang inspeksyon ng FIFA para sa mga lugar kung saan gaganapin ang kauna-unahang Futsal Women's World Cup kung saan host country ang Pilipinas. Present sa naturang inspeksyon, si Director of FIFA Tournaments Jaime Yarza at ilang mga opisyal. Binisita ng mga ito ang PhilSports Arena kung saan ginanap ang AFF Women's Futsal Championship Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Yarza, marami pang dapat baguhin sa pasilidad nito at malaki naman umano ang kanyang tiwala na agad itong maaayos ng local organizing committee para maging isang World Cup level ang lugar. Maliban dito, nagtungo rin para sa inspeksyon ng FIFA sa Victoria City Coliseum sa Negros Occidental na mayroong capacity na 8,000 katao. Gaganapin ang FIFA Futsal Women's World Cup 2025 mula November 21 hanggang December 7 at bilang host, otomatikong kabilang ang national team ng bansa sa torneo. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 4 na pagkaing Pinoy naman, kabilang ang lechon at adobong baboy, ang pasok sa 50 best pork dishes in the world ng Taste Atlas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Angelica Cosme. Muli
Muli na namang napatunayan na pang world class ang sarap ng pagkaing Pinoy. Batay kasi sa inilabas na 50 best pork dishes in the world ng Taste Atlas, top 35 ang ika nga nila ay hari ng handaang Filipino, ang lechon. Pasok din sa February 2025 ranking na naturang International Food Database ang lechon kawali na nasa ika-38 pwesto. Habang gaya ng lechon at lechon kawali, nakakuha rin ng 4.3 rating ang ipinagmamalaki ng mga Pinoy na adobong baboy na rank 45. At di rin nagpahuli ang sisig na mayroon namang 4.2 rating at nasa top 49. Samantala, para naman sa mga mahihilig sa samgyupsal, abay make some noise dahil ang pagkaing iyan na nagmula sa South Korea, top 7 naman sa 50 best pork dishes in the world. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, ano pa sa palagay mo ang pagkaing Pinoy na dapat ding mapasali sa listahan? Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.